Sa balitang abroad, patuloy ang pagpalo ng mga kaso ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan umabot na sa higit 100 base sa confirmed laboratory cases kung saan 10 na ang napaulat na nasawi. Halos dumoble na rin ang mga suspected cases sa naturang bansa na itinuturing bilang very high dangerous ayon sa World Health Organization. Si Son Santiago para sa Kabuuan Balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kaso ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Batay sa ikalawang weekly situation report ng World Health Organization o WHO, umabot na sa 105 laboratory confirmed cases ang naitala sa DR Congo. 10 naman ang kumpirmadong nasawi dahil dito. Tumaas rin ang bilang ng suspected cases sa bansa matapos umabot na ito sa 906 mula sa mahigit 500 lamang noong nakaraang linggo. Samantala, nasa 223 naman ang naitalang suspected deaths. Ang mga kasong ito ay naitala sa mahigit 10 health zones sa Ituri at North Kivu provinces ng DR Congo. Bahagya naman nadagdagan ang kaso ng Ebola sa Uganda. Mula sa 2 kumpirmadong kaso noong nakaraang linggo, nadagdagan pa ito ng 5 kaya umabot na sa 7 ang laboratory confirmed cases sa bansa. Nananatili namang 1 ang kumpirmadong nasawi sa Uganda. Ayon pa rin sa WHO, kasalukuyang minomonitor ang mahigit 2,231 contacts sa DR Congo at 331 naman sa Uganda. Batay din sa assessment ng International Health Organization, nasa very high na ang national risk level sa DR Congo habang high naman sa wider Africa region katulad ng bansang Uganda. Mababa o low naman ang risk ng outbreak sa buong mundo. Matatandaan nitong May 16 ay dineklara ng WHO ang Public Health Emergency of International Concern sa 2 bansa matapos ang paglawak ng Ebola. Iniuugnay naman ang outbreak sa Bundibugyo virus strain, isang bihira at hindi pangkaraniwang uri ng Ebola virus na karaniwan natatransmit mula sa infected wild animals, particular na sa fruit bats. Hanggang ngayon ay wala pa ring aprobadong bakuna o gamot laban sa naturang strain. Patuloy naman ang ginagawang public health response ng WHO, mga local at international governments at iba't ibang international health organizations upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at matiyak ang kaligtasan ng mga apektado. Samantala, ilang bansa naman na nagpatupad ng travel ban o kaya naman restrictions dahil sa outbreak. Kabilang nga dito ang Amerika, Canada at Bahrain. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.